Naranasan mo na ba na kaaway ang tingin sa'yo ng iyong biyanan? Nako naman, sigurado ako maraming makakarelate dyan. Naranasan mo na bang kontrahin ka lagi ng biyanan mo? Ikaw ba'y pinagtatanggol ng asawa mo? O mas pinagtatanggol niya ang kanyang ina? Ang hirap din naman sa parte ng asawa, no? Kaya eto na, wag na nating patagalin pa ang ating tampok na kwento para sa araw na ito. Ang kwento mula kay... Sino bang pangalan nitong babaeng to? Hindi naman niya sinabi. Kay Elena. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Mahirap makipaglaban sa isang tao na alam mong mahalaga din sa taong mahal mo. Pero paano kung talagang sinasagad ka na niya? Hahayaan mo bang tapak-tapakan ka niya? O lalaban ka para ipagtanggol ang iyong sarili? Dear Mama Mia, ako si Elena. 6:00 ng gabi nung tumunog ang doorbell ng bahay namin. Nakita ko sa monitor na dumating na ang asawa kong si Marco. Nakangiti, pero may kasamang babae na hindi ko kilala. Matanda na ang babaeng ito, pero elegante ang kaniyang postura. At may hawak siya na malaking bouquet ng mga rosas. Akala ko kaibigan niya o tita niya siguro. "Babe, halika na, nandito na si Mama." Sigaw niya mula sa gate. Mama? Nanay niya? Hindi niya sinabi sa akin na kasama niya ang nanay niya. Bigla akong kinabahan. Hindi kasi ako handa para sa first meeting na ito. Nakasuot lang ako ng simpleng sundress at hindi man lang ako nag-makeup. Bumaba ako ng mabilis at binuksan ko ang gate. Ang unang nakita ko sa nanay ni Marco ay ang kaniyang mga mata. Matatalim itong nakatingin sa akin. Nakabantay. Para siyang scanner na nag-a-analyze ng bawat detalye ng mukha ko. Umiti siya sa akin pero yung ngiti na hindi naman umaabot sa kaniyang mata. "So, ikaw pala ang girlfriend ng anak ko," sabi niya habang pumapasok sa bahay namin. Hindi man lang siya naghintay na imbitahin ko siyang pumasok. Pumasok lang siya na para bang siya ang may-ari ng bahay. Mas matangkad ka kaysa sa akala ko. At mas morena." Morena? Ano bang ibig sabihin nun? Napakunot ang noo ko pero ngumiti pa rin ako. "Good evening po, tita." Doña Esperanza. Putol niya sa sinabi ko. "Tawagin mo akong Doña Esperanza. Hindi tayo magkapamilya pa naman, hindi ba, iha?" "Hindi pa kami magkakapamilya ni Marco." Yun ang sabi niya. "Pero girlfriend ako ng anak niya." Ano bang ibig niyang sabihin? Bakit nagpapatawag siya sa akin ng Donya? Para tuloy akong nagmumukha at nagtutunog alipin niya. Mama, si Elena nga pala. Pakilala ni Marco sa akin." Elena, si Mama nga." Elena pala ang pangalan mo," sabi ni Doña Esperanza habang umuupo sa sala namin na para ba siyang isang reyna. "Akala ko, Sarah, Maria. Pangalan mo kasi ay parang hindi Pilipino, ano? Parang Espanyol. Ano bang lahi mo? May dugo ka bang Espanyol? Sino bang mga magulang mo?" Nagsimula na ang pag-iinteroga niya sa akin. Interrogation at its finest. Doña Esperanza, Pilipino po ako.
Yung papa ko po ay taga Batangas. Mama ko naman ay taga Laguna. Batangas? Laguna? Nagtaas siya ng kilay. Probinsyano pa lang mga magulang mo. Anong trabaho nila? Ang papa ko po, tricycle driver. Si mama ko naman ay maglalaba. Ngunit hindi ko natapos ang aking sasabihin. Tricycle driver? Tumaas ang boses niya na para bang nakakita siya ng ipis at nakakadiring insekto. At maglalaba? Ay, Diyos ko, Marco. Hindi mo naman sinabi sa akin na galing sa ganyang pamilya ang girlfriend mo. Naramdaman kong uminit ang mukha ko, Mama Mia. Ano bang masama sa trabaho ng mga magulang ko? Oo nga't hindi kami mayaman. Oo nga't mahirap lang ang lahi namin, pero maganda at disente naman ang trabaho na yon. Honest work yon at proud na proud ako sa mga magulang ko. Mama, wala namang masama sa trabaho nila. Sabi ni Marco, pero mahina lang ang boses niya, na para bang nahihiya. Hindi ko alam kung nahihiya ba siya sa mama niya dahil ganun ang trabaho ng mga magulang ko, o hindi lang talaga niya kayang lumaban sa kanyang ina. Wala namang masama. Tumawa si Doña Esperanza ng malakas. Anak, ikaw ay isang profesional at may-ari ka ng isang hindi naman basta-bastang negosyo. Ikaw ay nakapagtapos sa isang pribado at prestihiyosong university. Ikaw ay may magandang future ahead of you. Tapos, eto lang? Sabi niya, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Eto lang ang magiging partner mo sa buhay? Anong maitutulong ng babaeng ito sa karir mo, Aber? Sa social status mo? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko, Mama Mia. Akala ko po talaga ay sa mga teleserye at sa mga palabas lang sa movies ko makikita ang ganitong uri ng pangungutya. Akala ko talaga ay hindi ko mararanasan ito dahil hindi naman nangyayari ito sa totoong buhay. Pero hindi pala. Totoo pala na nangyayari sa totoong buhay ang pangmamata ng iilan sa mga mayayaman, lalo na sa aming mga mahihirap. Ginagawa niya ako na para bang commodity na pinag-uusapan nila kung worth it ba akong bilhin. Doña Esperanza, with all due respect naman po, hindi po ako isang investment. Girlfriend po ako ng anak ninyo dahil nagmamahalan kami. Nagmamahalan? Sabi niya at tumawa ulit ng pagkalakas-lakas. Iha, ang pagmamahal ay hindi sapat sa mundong ito. Kailangan mo ng mga practical considerations. Ano bang kursong kinuha mo? Nursing po. 3rd year na po ako, sabi ko. Nursing? Sabi niya tumango-tango na para bang nag-a-analyze. Well, okay naman. Pero alam mo ba kung magkano lang ang sahod ng mga nurses dito sa Pilipinas? Paano mo susuportahan ang mga anak mo sa sahod mo na ganun? Paano mo matutugunan ang lifestyle ng anak ko? Paano ka makikipagsabayan sa kanya? Mama, hindi naman sa pera lahat. Sabi ni Marco. Hindi sa pera ang lahat? Tinignan siya ng masama ng nanay niya. Marco, lumaki ka sa marangyang pamilya. Alam mo ba kung ano ang hirap ng walang pera? Siyempre hindi mo alam kasi hindi mo naranasan. Pero alam ko at hindi ko papayagan na maranasan mo yon. Nakatayo ako doon, nakikinig sa mga salita niya na para bang mga patalim na tumatarak sa dibdib ko at sa pride ko, Mama Mia. Pero hindi pa natapos doon si Doña Esperanza. At isa pa, patuloy niya.
Tingnan mo ang mukha mo. Hindi ka man lang nag-makeup para sa first meeting natin. Hindi ka man lang nag-effort para at least magmukha ka namang presentable. Ganyan ka ba talaga palagi? Paano ka magpe-present sa mga clients ng anak ko? Sa mga business partners niya? Paano kanya ipapakilala kung ganyan ang itsura mo? Po, hindi ako makapaniwala sa kaniyang mga tinuran, Mama Mia. Doña Esperanza, hindi naman po ako naging aware na darating po kayo ngayon. Hindi po ako nakapag-prepare. Exactly my point, Iha. Tumaas ulit ang boses niya. Hindi ka prepared. Sa buhay, dapat para kang Boy Scout. Lagi ka dapat prepared. Lagi kang dapat ready na makipag-compete sa ibang babae. Kasi, alam mo, maraming mga babae dyan na di hamak naman na mas maganda kaysa sayo. Mas mayaman pa kaysa sayo at mas nababagay para sa anak ko. Mama Mia, sinulyapan ko si Marco na nakaupo lang doon sa sala. Hindi siya nagsasalita. Hindi na niya ako dinedepensahan. Para bang okay lang sa kaniyang lahat na pagsabihan ako ng mga ganong bagay ng kaniyang ina. Marco, tawag ko sa kanya. Sasabihin mo ba sa nanay mo na, Elena, hayaan mo na lang si mama, sabi niya sa akin. Ganyan talaga siya eh. Protective lang yan sa akin. Palibhasa, uni ko ihon niya ako. Protective? Protective? Ginagawa niya akong parang kalaban. At yun ang tawag niya doon? Protective? Tama ang anak ko, Elena. Huwag ka nang magpasaklolo pa sa kanya, sabi ni Doña Esperanza. Protective ako sa kanya. At dapat lang. Abay kasi siya ang natatangi kong anak. Lahat ng mga babae na lumalapit sa kanya, susuriin ko talaga ng maigi. At ikaw? Sabi niya habang tumitingin sa akin ng masama at tumigil pa talaga sa pagsasalita, na para bang ina-analyze niya pa akong maigi. Ikaw, to be honest, hindi ka pasado sa standards ko. Standards? Anong standards? Anong standards po yun, Doña Esperanza? Una, dapat galing ka sa kung hindi man mayaman, at least may maipagmamalaking pamilya. Hindi mo natutugunan yun. Pangalawa, dapat may maganda kang educational background. Nursing? Hindi impressive. Pangatlo, dapat maganda ka. Yung bagay ka dito sa gwapo kong uniko iho. Pero ikaw, yung mukha mo, average lang naman. Binibilang niya sa kanyang mga daliri ang mga dahilan kung bakit hindi niya aprobado ang relasyon naming dalawa ni Marco. At pang-apat, dapat sophisticated ka. Pero ikaw, mukhang may iba pang probinsyana na sophisticated pa kesa sa'yo eh. Naramdaman ko na para po akong sinampal ng paulit-ulit habang binibilangan niya ako, Mama Mia. Hindi ako makapaniwala na may taong ganito kadirect na magsalita ng mga masasakit na mga salita sa kaniyang kapwa. Doña Esperanza, sabi ko. Narinig ko na noon na nanginginig na ang boses ko, Mama Mia. Hindi ko po alam kung bakit ninyo ako ginagawang ganito. Hindi ko po kayo ginagawan ng masama. Hindi mo ako ginagawan ng masama? Tumayo siya at lumapit sa akin. Straight na straight ang kanyang likod habang siya ay naglalakad. Ginawa mo akong masama nang kinuha mo ang atensyon ng anak ko sa akin. Ginawa mo akong masama nang naging girlfriend kanya, nang hindi mo man lang ako kinakausap. At ikaw, Marco, hindi mo man lang ako sinabihan na ganitong babae pala ang liligawan mo.
Elena, ginawa mo ako masama nang akala mo pwede kang maging parte ng pamilya namin nang hindi mo man lang pinatutunayan na karapat-dapat ka para sa anak ko. Hindi ako makapaniwala, Mama Mia. Galit siya sa akin dahil naging girlfriend ako ng anak niya. Dapat ba ay magpaalam ako sa kanya bago ako mag-yes nung nililigawan ako ni Marco? Doña Esperanza, mahal ko po ang anak ninyo. Mahal? Napatawa siya ng mapait. Anong alam mo sa pagmamahal, ha, iha? Ikaw na nga ang sinasabihan eh. 19 years old ka pa lang. Anong alam mo sa tunay na pagmamahal? Alam mo ba ang mga sakripisyo na kailangan gawin ng isang babae para sa isang lalaki? Alam ko po. Hindi mo alam, sigaw niya. At nakita ko na maging si Marco ay nagulat din sa biglang paglakas ng boses ng nanay niya. Hindi mo alam kasi hindi mo pa naranasan ang maghirap para sa lalaki. Hindi mo pa naranasan na magbago ng personality para lang ma-please ang asawa mo. Hindi mo pa naranasan na isakripisyo ang mga pangarap mo para sa pamilya mo, sa anak mo at sa asawa mo. Sa mga oras na yun, Mama Mia, nakita ko sa mga mata ni Doña Esperanza ang isang bitter na babae. Isang babae na naging galit sa mundo dahil sa mga sakripisyong ginawa niya. At ngayon, gusto niya na maranasan ko rin ang parehong pait at parehong pagsasakripisyo bago niya masabing karapat-dapat ako sa kanyang anak. At kaya kita hindi papayagan na maging parte ng buhay ng anak ko at ng pamilya namin. Patuloy niya. Kasi hindi kita papahirapan pa. Hindi ko papayagan na masira mo ang kinabukasan ng anak ko para lang sa sarili mong kapakanan. Yung mga ganyang pagmumukha, average lang. Dapat humanap ka rin ng lalaking average lang din. Yung lalaking katulad mo lang din. Huwag kang mag-ambisyon ng katulad ng anak ko. Tiningnan ko si Marco. Umaasa na may sasabihin siya. Umaasa na ipagtatanggol niya ako sa nanay niya. Umaasa na makita at marinig niya na sobra na ang ginagawa ng kanyang ina sa akin. Pero nakaupo pa rin doon si Marco, nakatingin sa sahig. Para bang gusto na lang niyang maging invisible sa pagkakataon na yun. Doon ko naisip, Mama Mia, itong si Marco, hindi niya kayang labanan ang kanyang ina. Pero ang puso ko ay sinasabing, baka masunuring anak lang talaga siya. Baka marispetong anak lang talaga si Marco at hindi ko siya dapat sisihin kapag ganun siya. Marco, tawag ko ulit sa boyfriend ko. Sasabihin mo ba kay Doña Esperanza na, "Tama na, Elena," sabi niya sa akin. "Pagod na si Mama sa biyahe. Maybe we should end this muna ngayong gabi." Hindi ako makapaniwala. Dahil imbis na ipagtanggol niya ako, Mama Mia, imbis na depensahan niya ako, ay ako pa ang pinapatigil niya na para bang ako pa ang gumagawa ng masama. "Fine," sabi ko. "Itigil na natin to." Pero habang naglalakad si Doña Esperanza patungo sa pinto, ay narinig ko siyang nagsabi sa anak niya, "Marco, mag-isip ka ng mabuti. There are so many fish in the sea. Maraming isda sa dagat. Huwag mo nang sayangin ang sarili mo sa isang taong hindi ka naman magiging proud." Pagkatapos niyang sabihin yon ay sinulyapan pa niya ako, tsaka siya tuluyang lumabas ng bahay namin. Iniwanan niya ako doon na nakatayo lamang sa may sala, nanginginig sa galit at sa pagkapahiya. Yun ang unang beses, Mama Mia, at alam ko na hindi iyon ang magiging huli. Makalipas ang 2 araw, matapos ang traumatic na first meeting namin ni Doña Esperanza, ay nag-decide akong mag-Facebook para ma-distract na lang ang sarili ko.
Pero ang nakita ko sa newsfeed ko ay nakapagpapatotoo sa akin na hindi pa pala sapat yun kay Doña Esperanza. Hindi pa sapat na harap-harapan niya akong pinahiya at harap-harapan niya akong ininis. May mga pictures siya na nakapost sa Facebook niya. Mga pictures ng mga babae na kasama si Marco sa mga events. May captions pa na like, Marco with his college friend Rica at the charity gala. O di kaya naman, my son with the beautiful daughter of our business partner Carmela. Rica? Carmela? Sino-sino ang mga yon at bakit hindi ko sila kilala? Klinik ko yon at nagbasa ko ng mga comments at nakita ko ang mga sagot ni Doña Esperanza sa mga nagtanong kung girlfriend ba ni Marco ang isa sa mga babaeng yun. Hindi pa namin sure pero sana she's from a very good family and perfect para kay Marco. Hindi pa namin sure? Hindi pa namin sure talaga? Nag-scroll ako sa post niya at nakita ko na puno ang timeline niya ng mga indirect posts tungkol sa mga wrong choices in life at tungkol sa protecting our children from gold diggers. At isa po sa mga post na yon ang nakakuha ng atensyon ko. Minsan ang mga anak natin ay bulag sa mga emosyon nila at hindi nakikita ang red flags ng mga taong lumalapit-lapit sa kanila. Bilang mga magulang, trabaho natin na i-guide sila para hindi sila magsisi sa kanilang mga desisyon sa hinaharap. Love is never enough kung walang compatibility lalo na sa social status, family background at future plans. May pa-hashtag pa siyang hashtag mother knows best, hashtag protecting my child. Gold digger? Gold digger ako? Yun ang akala niya? Hindi ako nakapagpigil at nag-comment ako, Mama Mia. Hindi ko na naisip ang pwedeng kahinatnan noon dahil sa sobrang pagkainis ko. Tita, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Tanong ko. Saglit lang ay may reply na agad siya. Don't call me tita. At alam mo naman sa sarili mo, iha, hindi ko kailangang banggitin ang pangalan ko o pangalan mo para malaman mo na ikaw ang tinutukoy ko. At sa reply na yon ay marami pong nag-react. May mga kaibigan niya, may mga relatives, lahat sila parang naging allies laban sa akin. Lahat sila ay parang nagkampihan, Mama Mia. Tama ka dyan, Doña Esperanza. Dapat talaga protektahan natin ang ating mga anak. Grabe naman yung babae. Nag-comment pa talaga sa post mo. Ang lakas ng loob. Wala talagang hiya ang mga gold digger ngayon sa panahon na ito. Sabi ng iilan sa mga komentaryo doon. Hindi ako makapaniwala. Ginawa niya akong public enemy sa kaniyang Facebook. At ang mas nakakainis pa, hindi man lang niya ako blinak, hindi man lang niya ako in-unfriend, Mama Mia. Ginamit nga niya talaga ang social media para siraan ako sa mga tao. Dahil sa sobrang inis ko, ay nag-send ako ng message kay Marco. Marco, nakita mo ba ang mga post ng nanay mo sa Facebook? Ginagawa niya akong masama sa mga mata ng mga tao. Agad namang nag-reply si Marco sa akin. Babe, wag mo na lang pansinin si Mama. Ganyan talaga siya sa social media. Ganyan talaga siya. So okay lang na ginagawa niya akong parang kontrabida sa internet? Hindi ako nakontento sa sagot ni Marco kaya tumawag ako sa kanya. Marco, hindi mo ba nakikita na ginagawa na ako ng nanay mo bilang public laughingstock? Elena naman, OA ka masyado eh.
Hindi ka naman pinangalanan ni mama sa mga post niya eh. Ikaw tong nag-comment. So alam mo, binasa mo. Hindi nga ako pinangalanan pero obvious naman na ako ang tinutukoy niya. At yung mga pictures na yon, sino yung mga babae na kasama mo doon ha? Ayon? Si Rica at Carmela? They're just friends, babe. Family friends namin ang pamilya nila. Family friends na kasama mo sa mga events na hindi mo sinasabi sa akin. Babe naman, girlfriend kita at hindi ka gwardya. Kaya hindi lahat kailangan kong i-report sa'yo. Hindi lahat ng ginagawa ko dapat alam mo. Report? Marco, ikaw na nga ang may sabi, girlfriend mo ako. Hindi ko hinihingi na i-report mo sa akin ang lahat. Ang gusto ko lang, hindi ako masurpresa kapag may mga pictures na nakumakalat na may kasama kang iba't ibang babae na hindi ko kilala. Elena, you're being paranoid. Wala namang masama sa mga pictures na yon. Paranoid? Ako paranoid? Paranoid ako, Marco, kasi ginagawa mo akong tanga. Ginagawa ako ng nanay mo na public enemy dun sa Facebook niya at ikaw okay lang sa'yo yun. Babe, hindi mo kailangang pansinin si mama. Ganyan talaga siya. Hindi ko kailangang pansinin? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula sa bibig ng boyfriend ko, Mama Mia. Marco, nanay mo yan. Ginagawa niya akong masama at kaaway sa harap ng mga tao at sinasabi mo sa akin na wag ko lang pansinin? Elena, komplikado si mama. Hindi mo siya maiintindihan. Alam yun ng mga kakilala niya. Complicated? Marco, ang ginagawa ng nanay mo ay hindi complicated. Bullying na yun. Masama yun. Narinig ko na bumuntong hininga siya sa kabilang linya. Elena, pwede ba? Pagod na ako sa lahat ng ito eh. Pwede bang mag-focus na lang tayo sa relasyon natin at wag mo nang pakialaman pa si mama at ang Facebook niya? Wag ko raw pakialaman ang nanay niya. Ang nanay naman niya ang nauunang makialam sa relasyon namin eh. Marco, hindi ako makikialam sa nanay mo kung hindi siya nakikialam sa atin. Pero ginagawa niya tayong center of affection and attention sa Facebook niya. At ikaw wala kang ginagawa para pigilan yon. Anong gusto mong gawin ko ha, Elena? Naawayin ko si mama? Nasabihin ko sa kanya na mali siya? Hindi mo alam ang mga sakripisyo ng mama, ang mga ginawa niya para sa akin. At hindi mo rin alam, Marco, ang mga sakripisyong ginagawa ko para sa relasyon natin. Sakripisyo? Sige nga, anong sakripisyo ba yon? Anong ginagawa mo, Elena? Mama Mia, hindi ako nakapagsalita. Totoo naman, ano nga ba ang mga sakripisyo ko? Pero bakit parang kasalanan ko na wala akong malaking sinakripisyo para sa kanya? Marco, yung point ko, Elena, babe, masyado tayong mainit. Let's not talk about this muna ngayong gabi. Pagod na ako sa opisina eh. Tapos, mapapagod ba ako pag uwi ko dyan sa bahay dahil sa dramang ito? Pwede ba magpahinga na lang muna tayo sa topic na to? Sige na, pauwi na ako. Narinig kong nag-hang up na siya. Nag-hang up siya sa akin habang nag-uusap kami ng isang seryoso at malaking isyo. Nainis ako sa kanya at napasigaw ako, Mama Mia. Bumalik ako sa Facebook at nakita ko na may bago na namang post ang Doña Esperanza. Some people really don't know when to stop. Minsan, kailangan mo talagang i-block ang mga toxic people sa buhay mo para ma-maintain mo ang peace of mind mo. Hindi lahat ng tao karapat-dapat sa oras at atensyon mo. Hashtag, blocking toxic people. Hashtag, peace of mind. At may tag person pa sa post na ito. Ako. Tinag niya ako sa post niya tungkol sa pangbablock ng mga toxic people. Nakita ko na maraming nag-react at nag-comment. May mga kaibigan, may mga kamag-anak. Lahat sila nagko-comment and as usual, dahil Facebook niya yon, supportive ang mga messages nila para sa kanya. Tama ka dyan, tita.
block mo na yung toxic na yan. Grabe naman ang kapal ng mukha ng babaeng yan ah. Good for you, Doña Esperanza. Hindi mo deserve ang stress na yan. Baka pumangit ka, maging kamukha ka niya. Hindi ko lang alam kung dapat ba akong matawa o umiyak. Ginawa na nga akong public laughing stock o katatawanan ng nanay ni Marcos sa kanyang social media accounts. At nakahanap pa talaga siya ng mga alipores para kumampi sa kanya. Nag-comment ako sa post niya. Doña Esperanza, bakit niyo ako tinag sa post na ito? Ano po bang ginawa ko sa inyo? Ilang minuto lang ay may reply na naman siya. Alam mo sa sarili mo kung ano ang ginagawa mo. Hindi ko na kailangang i-explain pa sa'yo. Hindi ka naman siguro ganun katanga, di ba? At sa reply na yon ay mas lalo pang nagsimula ang mga tao na mag-comment ng masasakit na salita tungkol sa akin. Grabe talaga ang babaeng yan, walang hiya, palingkera. Sino ba siya para questionin ang isang Doña Esperanza? Obviously, dahil lumalaban, gold digger yan. Nakita ko na may isa pang taong nag-comment. Doña Esperanza, kilala ko yung babae na yan. Nakita ko na siya sa mga party na kasama ang anak mo. Mukhang desperada talaga na makakuha ng mayamang boyfriend at mapapangasawa. Desperada? Hindi ako makapaniwala. Ginagawa nila akong desperada dahil girlfriend ako ng anak ng isang Doña Esperanza. Pero ang pinakamasakit doon ay nakita ko na nag-like pa talaga si Marco sa post ng nanay niya. Nag-like siya sa post na nagsasabing toxic ako. Nag-message ako sa kanya. Marco, bakit mo na-like yung post ng nanay mo ha? Reply niya. Accident lang yun babe, sorry. Aksidente? Paano magiging aksidente ang paglalike mo sa isang post? Marco, hindi ako naniniwala sa'yo. Elena naman, please. Hindi ba pwedeng mag-move on na tayo sa issue na to? Hindi, Marco. Hindi ako mag-move on hanggang hindi mo kinakausap yung nanay mo tungkol sa ginagawa niya sa akin. Elena, ayoko makipag-away kay mama. Pero okay lang sa'yo na makipag-away ako sa kanya. Hindi niya ako sinagot. At ang katahimikan na yun, napagtanto ko Mama Mia na wala talaga siyang balak na depensahan ako. Nag-log out ako sa Facebook nung napagtanto ko na ang laban na ito ay hindi lang sa personal na level. Ginawa ni Doña Esperanza na pampublikong battle ang personal conflict lang sana namin. At sa social media war na ito, ako ay nag-iisa habang siya ay merong army of supporters. Pero hindi ako susuko. Kung gusto niyang digital ang laban, edi bibigyan ko siya ng digital na laban na hinding-hindi niya makakalimutan. Hindi ko inaasahan ang tawag na natanggap ko kinabukasan, Mama Mia. Tumawag ang HR head sa department ng hospital kung saan ako nag-OOJT. Elena, kailangan mong pumunta dito sa office ngayon. May importante tayong pag-uusapan. Kinabahan ako. Ano kayang problema? Mabuti naman ang performance ko at wala naman akong ginagawang masama sa ospital. Pagdating ko sa HR ay nakita ko si Mrs. Santos, yung aming HR head na nakaupo sa desk niya at may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Elena, maupo ka, sabi niya. May complaint kaming na-receive tungkol sa'yo. Complaint? Ano pong reklamo yun, ma'am? May tumawag sa amin kagabi. Isang babae na nagpapakilala na kamag-anak mo raw. Sinabi niya na may problema ka raw sa attitude at concern lang siya na baka makaapekto ito sa reputasyon ng ospital kung patuloy ka naming hahayaan na mag-OJT dito. Kamag-anak ko? Wala naman akong kamag-anak na makakatawag sa ospital. Lahat ng mga kamag-anak ko alam na maganda ang performance ko sa OJT.
Wala din akong kaaway na kamag-anak ko para siraan ako ng ganon. Ma'am, sino po yung tumawag? Ano po ba yung sinabi niya exactly? Hindi niya sinabi ang pangalan niya pero sabi niya, tita mo raw siya. Sinabi niya na may mga issue ka raw sa personal relationships mo at nako-concern siya na baka ma-involve ang ospital sa mga personal mong problema. Tita ko? Wala naman akong titang... Biglang pumasok sa isip ko si Doña Esperanza. Hindi naman siya tita ko pero posible na siyang tumawag at nagpakilala bilang tiyahin ko. Ma'am, ano pong specific na sinabi niya? Sabi niya ay may problema ka raw, mga behavioral issues, na hindi ka raw mapakali at madalas ka raw makipag-away sa mga tao. Sinabi rin niya na baka hindi ka suitable sa nursing profession dahil sa attitude mo na yan. Hindi ako makapaniwala. Ginawa niya akong problematic student sa hospital na pinag-OOJT-han ko. Ma'am, hindi po totoo yun. Wala po kayong anumang complaint na na-receive sa akin dito sa ospital mula sa mga pasyente, mga kasamahan ko tungkol sa attitude ko. Kahit tanungin niyo pa po si Ma'am Rodriguez o si Sir De La Cruz, yung mga supervisors ko. Elena, I know naman na wala kang problema sa performance mo dito. Kaya nga nagtaka din kami kung bakit may tumawag ng ganon. Pero kailangan naming mag-imbestiga dahil yun ay policy ng hospital na dapat lahat ng reklamo ay iti-take namin seriously. Ma'am, gusto ko pong malaman kung sino ang tumawag. Kasi wala akong tita na magtatawag dito para sa ganyang rason Wala naman akong tita na galit sa akin. Wala din naman akong tita na binastos kahit kailan. Hindi niya sinabi ang pangalan niya. Ang hindi namin matrace ang number niya. Pero Elena, kailangan naming mag-exercise ng caution. Kung may personal na mga problema ka, huwag mo sanang dalhin dito sa ospital. Personal problems? Wala naman akong personal problems na nakakaapekto sa trabaho ko. Ma'am, wala po akong personal problems na nakakaapekto sa performance ko. Pwede niyo pong i-check ang records ko. Okay, Elena, but just to be safe, i-monitor namin ang performance mo ng mas malapit for the next few weeks. At kung may umangal ulit tungkol sa'yo, baka mapilitan kaming ipatigil ang pag-OOJT mo dito. Lumabas ako ng HR office na sobrang inis na inis. Hindi lamang sa ginawa niya akong public enemy sa social media. Sinasabotahe din niya pati ang pag-aaral at pag-graduate ko. Tumawag ako kay Marco kaagad. Marco, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Babe, nasa trabaho ako. Tumawag ang nanay mo sa ospital na pinag-OOJT-han ko at nag-complain siya tungkol sa akin. What? Hindi naman gagawin ni mama yun. Marco, sino pa bang tatawag at sasabihin tita ko siya? Wala naman akong titang kagalit Sino pa ba ang may motibo para siraan ako sa workplace ko? Sigurado ka ba talaga na si mama yun, babe? Marco, hindi ako basta-basta lang na nag-aakusa ng mama mo. Hindi ako magsasabi sa'yo ng ganito kung hindi ako sigurado. Kailangan mo na talagang kausapin yung nanay mo tungkol dito. Babe, kumalma ka muna. Kumalma? Kumalma, Marco? Naramdaman kong tumaas na ang boses ko sa telephone booth kung saan ako tumatawag. Hindi kasi sumasagot si Marco sa cellphone niya, mama niya. Kaya tinawagan ko siya sa opisina niya gamit ang telephone booth. Marco, ginagawa ng nanay mo ang lahat. Pati karir ko. Binabalak niyang sirain. Kaya wag mo nga akong sabihan na kumalma ko. Okay. Kakausapin ko si mama mamaya. Hindi mamaya, Marco. Ngayon na. Kausapin mo siya ngayon at sabihin mo sa kanya na tumigil na siya sa ginagawa niya sa akin. Nag-hang up ako at hindi ko na inantay pa ang sagot niya. Galit na galit ako, Mama Mia. Hindi lang sa ginawa akong masama ni Doña Esperanza sa personal level, kundi ginawa rin niya na meron akong issue
sa professional level ko. Pero hindi pa pala tapos si Doña Esperanza. Mga 2 oras lang matapos ang tawag ko kay Marco ay nag-text sa akin ang best friend kong si Jenny. Girl, nakita mo ba yung post ni Doña Esperanza sa Facebook? Tinag ka niya ulit eh. Kahit ayaw ko ay na-curious din ako kaya binuksan ko ang Facebook account ko at nakita ko nga ang bagong post ni Doña Esperanza. Minsan ang mga taong desperada ay ginagawa ang lahat para ma-achieve ang gusto nila. Pero ang totoo ay hindi mo pwedeng pilitin ang mga taong hindi ka talaga para sa kanila. Ang forced relationships ay hindi nagtatagal. #truth, #realtalk, #letgo. At may picture pa nakasama. Picture ni Marco kasama si Rica, yung babae na nakita ko sa previous post niya. Nakangiti silang pareho at mukhang close na close nga silang dalawa. Nag-comment ako sa post na yun. Kahit na alam kong hindi dapat, kailangan kong mailabas ang inis at galit ko. Doña Esperanza, pwede po ba nating pag-usapan to ng personal? Hindi nyo ako kailangang gawing publikong kaaway. Huwag nating gawing pampubliko ang personal issues natin. Nag-reply naman siya kaagad na para bang walang ibang ginagawa sa buhay niya kundi ang mag-Facebook lang. Walang personal issue sa atin, ikaw lang ang gumagawa ng issue. At sa reply na yun, nagsimula na naman ulit yung mga supporters niya na nakiki-comment at nakikisawsaw sa away naming dalawa. Grabe, hindi pa rin pala tumitigil yung babae na yan. Desperada talaga. Doña Esperanza, i-block mo na yan. Di kaya i-report mo na sa pulis. Pero Mama Mia, ang nakakainis ay nakita ko ulit na nag-like si Marco sa post na naman ng nanay niya. At hindi lang like, nag-comment pa talaga siya. Rica is really a nice person, Ma. Thank you for introducing me to her. Nang nag-comment si Marco sa post ng nanay niya, para bang nagpo-promote na rin yung mga supporters ng nanay niya para kay Rica. Ginagawa niya akong tanga sa sarili niyang comment. Nag-message ako sa kanya. Anong ibig sabihin nun, Marco? Ano yung pinagko-comment mo dun sa post ng nanay mo? Babe, wala yun. Friend ko lang naman talaga si Rica. Friend na sinasabi mong nice person sa public post ng nanay mo na obviously directed against sa akin? Elena, hindi naman sa'yo tungkol yung post ni Mama eh. Hindi tungkol sa akin, Marco. Tinag nga ako ng mama mo sa post na yun eh. Obvious na tungkol sa akin yun. Babe, andyan ka na naman eh. You are overthinking things. Overthinking? Hindi ako makapaniwala, Marco. Ginagawa mo akong paranoid. Pero kitang-kita ko rin na ginagawa ninyo akong tanga. Ano bang sinasabi mo ha, Elena? Wala kaming ginagawa sa'yo. Wala kayong ginagawa. Naramdaman ko na nanginginig ako sa galit, Mama Mia. Marco, tumawag ang nanay mo sa ospital para siraan ako. Ginagawa niya akong public enemy sa Facebook niya. At ikaw nakikicomment ka pa talaga sa post niya at nagpo-promote ka pa talaga ng ibang babae. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na wala kayong ginagawa? Elena, hindi ako sure na si Mama ang tumawag dun sa ospital. Sino pa ba, Marco? Sino pa ba ang may motibo para siraan ako? Hindi siya sumagot. At sa katahimikan na yun ay napagtanto ko, Mama Mia, na alam niya na nanay niya ang tumawag pero ayaw lang niyang aminin. Marco, kung hindi mo kakausapin ang nanay mo tungkol dito, ako na ang kakausap sa kanya. Elena, wag. Baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Lumala? Napatawa ako ng mapait. Marco, hindi pa ba malala ang sitwasyon na ginagawa akong katatawanan ng nanay mo tapos sinisira pa niya ang karir ko? May mas lalala pa ba dito, ha? Please, Elena, bigyan mo ako ng time para kausapin ang mama ko.
Binibigay ko na sa'yo ang lahat ng oras na kailangan mo, Marco. Pero ginagamit mo lang yung oras na yon para protektahan ng nanay mo. Hindi para protektahan ako na girlfriend mo. Elena naman, Marco, tapos na ako. Naramdaman ko na nanginginig pa rin ang boses ko. Pero mas determinado na ako, Mama Mia. Hindi ako mag-aantay pa na kausapin mo ang nanay mo. Hindi ako mag-aantay pa na depensahan mo ko. Hindi ako mag-aantay pa na maging boyfriend ka talaga instead na anak lang ng nanay mo. Elena, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Marco, tapos na tayo. Pagkatapos noon ay pinatay ko na ang tawag at hindi ko na siya ginambala pa. Hindi na rin ako bumalik sa bahay ni Marco para kuhanin ang mga gamit ko. Hindi na ako nag-Facebook para makita ang mga latest post ni Doña Esperanza. Hindi na ako nag-reply sa mga text messages ni Marco na paulit-ulit na nagsusorry at nagsasabing ayusin natin to. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ako affected. Sa loob ng 3 buwan matapos naming mag-break ay halos hindi ako makatulog ng maayos, Mama Mia. Hindi dahil sa miss ko si Marco. Although part of me, yes, aaminin ko na namimiss ko siya. Mahal ko siya eh. Pero mainly dahil galit pa rin ako sa nangyari. Ang nakakainis, kahit hindi na po ako girlfriend ng anak niya, ay patuloy pa rin nagpo-post si Doña Esperanza sa Facebook. Ngayon naman ay full ng mga pictures niya kasama si Rica at Marco. Family dinners, weekend trips, birthday celebrations. Parang ipinagmamalaki niya na finally, nakuha na niya ang gusto niya. Pero instead na ma-depress ako, Mama Mia, ginamit ko ang galit ko na yun para ma-motivate ang sarili ko. Dahil naghiwalay na kami ng anak niya ay hindi na rin ginambala ni Doña Esperanza ang pag-OJT ko. Kaya nag-focus ako sa aking pag-aaral. Nag-excel ako sa OJT at nag-apply ako sa mga scholarship programs. Nag-volunteer din ako sa mga medical missions. Sa loob ng 6 na buwan ay naging top student ako sa batch namin. Nakakuha ako ng scholarship para sa postgraduate studies. Nakakuha rin ako ng job offer sa isang prestigious hospital sa Makati. Natutunan ko na hindi ko kailangan ng validation mula sa ibang tao para maging matagumpay. Hindi ko kailangan ng approval ni Doña Esperanza para maging worth it ako sa paningin ko. Hindi ko kailangan ng suporta ni Marco para maabot ko ang aking mga pinapangarap. Natapos ko ang nursing. Pumasa ako sa board exam na merong mataas na score. Nagtrabaho ako sa Makati. After 2 years ay na-promote ako bilang head nurse sa ICU department. After 3 years naman ay nagpursue ako ng master's degree habang ako ay nagtatrabaho. Puspusan po ang naging pagsusumikap ko, Mama Mia. Dahil alam ko na po kung ano ang pakiramdam na minamaliit ka ng harap-harapan. Kaya ang gusto ko ay wag nang maulit yon. Ang gusto ko ay maging matagumpay na sa larangan na pinili ko. Nang sa ganoon ay wala nang kahit na sino na mamamaliit pa sa akin. Sa loob ng halos 7 taon ay naging successful career woman ako. May sarili na rin akong apartment, may sarili na rin akong sasakyan. May mga mangilan-ngilan na rin akong investments, although hindi malaki pero at least meron. May mga achievements na ako na proud ako. Sa loob ng 7 taon na yon, hindi na ako nagbukas pa ng social media. Hindi ako nag-check kung ano nang ginagawa ni Marco o ni Doña Esperanza. Hindi na ako interesado sa mga buhay nila. Until isang araw, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa ospital. Nurse, may patient tayo sa private room 305. VIP patient, kaya special attention dapat. Sabi sa akin ng doktor, ang head ng department namin. Tumango ako at kumuha ng patient card. Pagbasa ko sa pangalan ay napakagat ako ng aking labi. Ang pangalan ay walang iba kundi ang pangalan ng nanay ni Marco.
Stage 3 breast cancer. Si Doña Esperanza, nasa ospital namin at ako pa ang naka-assign na nurse sa kanya. Kumatok ako sa pinto ng room 305 at pumasok ako. Nakita ko siyang nakahiga sa kanyang kama, nakakonect sa mga machines. Payat na siya. Wala nang buhok dahil sa chemotherapy at mukhang napakahina na niya. Pero pagkakita niya sa akin ay nagsimula siyang maging alerto. "Ikaw?" sabi niya. At narinig ko ang nanghihina niyang boses. Hindi na yung boses na mapagmataas dati. "Ikaw yung dating girlfriend ng anak ko?" "Good afternoon, ma'am," sabi ko sa kanya in my most professional voice. Nagpakilala ako at sinabi ko ako ang assigned nurse sa kanya sa ICU. Nakita ko sa mga mata niya na nasurpresa siya, na nagtaka siya at parang may nakita akong takot. Ikaw ang sinasabi nilang head nurse dito na i-assign nila sa akin?" "Yes, ma'am, ako po yun." Nagsimula siyang magpanik. Hindi ko kaya. Hindi kita pwedeng maging nurse." "Ma'am, professional po ako. Hindi po ako nagdadala ng personal issues ko sa trabaho." Hindi, tawagin mo si Dr. Reyes. Sabihin mo na hindi kita pwedeng maging nurse." Nakita ko na nagsimula na siyang ma-agitate at parang nagpapanik na siya. Nakita ko rin na tumaas ang blood pressure niya sa monitor. "Ma'am, kailangan niyo pong kumalma. Hindi po maganda sa kondisyon ninyo ang stress." "Kumalma?" Tiningnan niya ako ng masama. Pero makikita mo na wala na siyang lakas para maging tulad ng dati kagalit sa akin. "Paano ako kakalma kung ikaw ang mag-aalaga sa akin? Paano ko malalaman na hindi mo ako sasaktan?" Natigilan ako, Mama Mia, at hindi ako makapaniwala sa aking narinig mula sa kanya. "Ma'am, nurse po ako. Hindi po ako nananakit ng mga patients ko, kahit sino pa man sila." "Hindi mo ako sasaktan?" Nagsimula siyang umiyak. "Pero sinaktan mo ang anak ko. Sinaktan mo ang pamilya namin." Sinaktan ko? 3 beses kong inulit yun sa utak ko kung tama ba talaga ang pagkarinig ko. "Ma'am, hindi ko po alam kung saan ninyo nakuha yan. Pero hindi ko sinaktan si Marco o ang pamilya ninyo." "Hindi mo sinaktan?" Tiningnan niya ako na parang hindi makapaniwala. "Iniwan mo ang anak ko? Nakipag-break ka sa kanya?" "Oo, ma'am. Ako po ang nakipag-break sa kanya pero hindi ako ang umiwas. Kayo po ang dahilan kung bakit ako umalis." Nagsimula siyang maging hysterical. Hindi totoo yun. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang naging masama." Nakita kong tumaas na naman ang blood pressure niya at nagsimula nang mag-alarm ang mga machines. "Ma'am, kailangan niyo pong kumalma. Sandali po at tatawagin ko ang doktor." "Hindi!" sigaw niya. "Ayoko ng ibang nurse, pero ayoko rin sa'yo." At sa mga oras na yun, nakita ko sa mga mata ni Doña Esperanza ang isang babaeng napakamiserable. Hindi na siya yung dating makapangyarihan at controlling na babaeng nakilala ko noon. Naging mahina na siya, naging vulnerable at para sa first time ay nakita ko rin na tao din pala siya, Mama Mia. May mga takot at may insecurities. "Ma'am," sabi ko sa kanya ng mas malambot na tono, "hindi niyo po kailangang mag-alala. Professional po ako at gagawin ko ang lahat para maalagaan kayo ng maayos." "Pero galit ka sa akin," sabi niya habang umiiyak. "Galit ka sa akin dahil sa ginawa ko sa iyo noon." Natigilan ako. Totoo naman, galit ako sa kanya. Para sa mga ginawa niya sa akin noon ay galit ako. Para sa mga nasabi niya, para sa mga sinira niya, galit ako. Pero habang tinitignan ko siya ngayon, nakita kong hindi na siya tulad ng tao na nakipagmatigasan at nakipag-away sa akin noon. Nakita ko ang sakit, ang chemo, ang takot sa kamatayan na siyang nagbago sa kanyang itsura.
Ma'am, sabi ko, hindi ko po kayo sasaktan. Kahit anong nangyari sa nakaraan dito sa ospital, pasyente ko kayo at nurse niyo ako. Wala pong personalan dito. Tumingin siya sa akin ng matagal na para bang sinusukat kung sincere ba ako sa mga sinasabi ko o hindi. Bakit? Tanong niya sa akin. Bakit mo ako aalagaan ng maayos gayong ginawan kita ng masama noon? Napaisip ako. May punto naman ang tanong niya. After all the things na ginawa niya sa akin, bakit ko nga ba siya aalagaan ng maayos? Kasi po, sabi ko, naging nurse ako para mag-alaga ng mga taong may sakit, hindi para maghiganti sa mga taong gumawa ng masama sa akin. At isa pa, ma'am, hindi po ako naging masama noon. Naisip ko na hindi rin siguro kayo naging masama. Ginawa nyo lang sa kung ano ang tingin nyo tama noon para sa anak ninyo. Natigilan siya at naiyak habang tinitignan ako. Hindi ka galit sa akin? Galit po ako noon, sagot ko. Pero hindi na po ako galit ngayon. Natutunan ko na po na ang galit ay hindi nakakatulong para umunlad ang pagkatao ko. At si Marco, tanong niya, nakalimutan mo na ba siya? Hindi ko po alam, ma'am. Hindi na po kami nag-uusap simula nung naghiwalay kaming dalawa. May asawa na siya, sabi niya. Kasal na sila ni Rika. Natigilan ako. May asawa na pala siya. At tulad ko, naging matagumpay din pala si Doña Esperanza sa plano niya. Congratulations po sa kanila, sabi ko. Pero hindi sila masaya. Pag-amin niya sa akin at nagsimula siya ulit na umiyak. Hindi sila masaya. Kaya lang kasal sila kasi pinilit ko. Pinilit ko kasi akala ko mas okay si Rika para sa kanya, na mas bagay sila pero hindi pala. Hindi sila masaya. Pero bakit nag-asawa sila kung hindi sila masaya? Sabi ko sa utak ko. Pero hindi ko na yon tinanong sa kanya para hindi na humaba pa ang aming usapan. Ma'am, hindi na po kailangan nating pag-usapan ng nakaraan. Kailangan kong sabihin sa'yo, sabi niya sa akin. Kailangan mong malaman na mali ako noon. Mali ako sa ginawa ko sa'yo. Mali ako dahil tinulak kita palayo at umalis sa buhay ng anak ko. Ma'am, ikaw yung naging successful. Ikaw yung naging head nurse. Ikaw yung naging independent. Ikaw yung naging matatag na babae. At si Marco, hindi siya masaya sa buhay niya ngayon. At ako ang may kasalanan nun. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Part of me, aaminin ko na natuwa ako, Mama Mia, dahil na-validate na hindi pala ako ang problema noon. Pero part of me ay nalulungkot din para kay Marco. Minahal ko naman yung tao, kaya hindi ko rin nanaisin na hindi siya maging masaya sa buhay niya. Ma'am, pass na po yun. Hindi na po natin kailangang banggitin pa. Pero pwede kong hingin ang pagpapatawad mo, Iha. Sabi niya sa akin. Pwede ko bang hingin na patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon? Tiningnan ko siya. Ang babae na naging bangungot ko sa loob ng ilang taon. Ang babae na muntik nang sirain ang kumpiyansa ko sa sarili ko at ang buhay ko. Ang babae na naging rason kung bakit ako nakipaghiwalay sa lalaking mahal na mahal ko. At nakita ko na hindi na siya yung Doña Esperanza na kilala ko noon. Nakita ko na si Esperanza na lang siya. Isang babae na masakitin, na naging takot sa kamatayan, na maraming pagsisisi sa mga ginawa niya sa nakaraan. Pinatawad ko na po kayo, ma'am, sabi ko sa kanya. At salamat din po. Salamat? Bakit? Para saan? Kasi po, dahil sa ginawa ninyo noon, natuto akong lumaban para sa sarili ko. Natuto akong maging independent. Natuto akong mag-depend sa sarili ko at hindi sa validation ng ibang tao. At dahil doon, nakayanan ko ang mga pagsubok na dumating sa buhay ko.
kahit gaano pa kahirap ang mga yun. Ngumiti siya, and for the first time ever, Mama Mia, nakita kong ang ngiting yun ay totoo. Abot hanggang kaniyang mga mata, bagay na hindi ko nakuha sa kaniya noon. Ikaw talaga, sabi niya sa akin. Alam mo, ngayon ko lang na-realize. Ikaw ata ang pinaka-perpektong babae para sa anak ko eh. Kaya lang huli na ang lahat. Hindi po huli, sabi ko. Hindi po huli para sa kaligayahan. Hindi huli para sa kapayapaan. Hindi huli para sa pagpapatawad. At sa mga natitirang oras na naging pasyente ko, si Doña Esperanza ay naging maayos po ang relasyon namin. Hindi naman kami naging close pero naging marespeto naman kami sa isa't isa at nagkaroon kami ng katahimikan. Nang ma-discharge na siya after 3 weeks ay nag-thank you pa siya sa akin. Salamat Elena ha, sabi niya sa akin. For the first time ay tinawag niya ako sa pangalan ko without any sarcasm. Salamat sa pag-aalaga sa akin at lalong salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat din po Doña Esperanza, mag-ingat po kayo. Elena, tawag niya sa akin bago siya umalis. Kung makikita mo si Marco, sabihin mo na mali ako at sorry. Tumango ako. Sige po. At tuluyan na siyang umalis ng ospital. Naiwan ako noon, Mama Mia. At napagtanto ko na ang mga taong naging worst enemies natin ay pwede rin pala na magkaroon tayo ng mapayapang relasyon sa kanila. Hindi kailangan na maging magkaibigan tayo. Basta lang napatawad natin sila at makakapag-move on na tayo na walang bigat na dinadala. Mama Mia, ang mga oras mula nung nagkakilala kami hanggang sa huli naming pagkikita ay naging journey ng sakit, ng pag-unlad, ng pagpapatawad, ng away, pati na rin ng kapayapaan. At sa huli na pagtanto kong hindi ako ang naging biktima ni Doña Esperanza. Naging catalyst lang siya para magtagumpay at umunlad ako. At sa ironic na paraan, dapat pala magpasalamat talaga ako sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging Elena ngayon. Elena na head nurse, ang Elena na matapang, ang Elena na independente, matagumpay at may katahimikan sa kanyang sarili. Mama Mia, ilang buwan matapos ma-discharge si Doña Esperanza ay nabalitaan ko na tuluyan na pala siyang nilamon ng sakit niyang cancer. Tuluyan na pala siyang wala at tuluyan na siyang namaalam sa mundo. Inisip ko pa noon kung pupunta ba ako sa lamay niya. Pero napagtanto ko, tama na nagkausap at nagkapatawaran kaming dalawa. Hindi na pwede na pumunta pa ako doon dahil sabi nga niya, hindi masaya ang buhay mag-asawa ni Marco at wala akong balak na manggulo. Wala akong balak na mas lalo pang hindi sumaya ang kanilang buhay kapag nagpakita pa ako sa kanya. Sa ngayon, Mama Mia, ay nandito na po ako sa New York. Dito na po ako nagne-nurse. Wala pa rin po akong asawa, wala pa rin po akong anak. Siguro na trauma nga talaga ako sa mga pinagdaanan ko sa relasyon namin ni Marco. Kaya takot ako ngayon na pumasok sa isang relasyon. Ang buhay ko ngayon ay nakapirmi lamang sa karir ko at sa pagtulong sa mga kapatid at mga kamag-anak ko. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para ilahad sa iyong mga tagapakinig itong naging kwento ng buhay ko. Nawa po ay nabigyan ko kayo ng pag-asa at inspirasyon. Lubos na gumagalang, Elena.
Grabe naman. Sa totoo lang, ako lang po ang naganap ng mga pangalan na yan. Dahil yung nagsulat sa atin, sabi niya, itago lang daw ang kanyang pagkakakalianlan, ang mga pangalan na involved. Basta wala siyang pangalan na binanggit, kaya ako na lang ang nagpangalan. Tsaka ako na-realize, marami na pala tayong Elena na ginamit dito sa ating sa ating channel. Pero anyways, iba't iba naman sila ng kwento sa buhay. Maraming salamat, Elena, sa pagbibigay mo ng pahintulot para ating mailahad itong iyong kwento sa ating mga tagapakinig. Alam mo, nakaka-inspire talaga ang kwento mo. Nung una ay nakakainis, sa totoo lang, dapat nga, para sa akin akin lang naman to. So, wag kayong magalit. Dapat nga talagang magpasalamat ka kay Doña Esperanza Elena. Alam mo kung bakit? Kasi dahil sa kanya, nakita mo kung anong klaseng lalaki si Marco. Nakita mo na mahina pala siyang uri ng lalaki. Hindi kanya kayang protektahan. And I believe, ang mga lalaki, trabaho nila na protektahan ng mga babae sa buhay nila. Kanilang ina, anak, asawa, kapatid, 'di ba? I truly believe na trabaho ninyo yan, boys, men, na magprotekta. Pero itong si Marco, parang hindi niya magawang suwayin ang kanyang ina kahit alam niyang mali na. Di ko nga alam kung siya ba talagang nagko-comment dun sa Facebook, inutusan ba siya ng mama niya, o na-open ng mama niya yung Facebook niya. Yun ang hindi ko talaga alam. Pero anyways, ayos lang yon dahil natulungan ka pa nga ni Doña Esperanza. Bukod sa naging matagumpay ka, bukod sa nagkaroon ka ng drive para lumaban, para magpatuloy, para maging matagumpay, ay nailayo ka niya sa isang lalaking mahina. Kung mahina na siya pagdating sa ganung bagay para protektahan ka, paano pa kaya pagdating sa tukso, 'di ba? Baka kung nagkatuluyan kayo, nagpadala ka dito ng sulat sa atin, pero yung sulat mo nangabit naman pala si Marco. Ganon, diba? So malaki talaga ang ipagpapasalamat mo. And sa lahat po ng nakikinig ngayon, isa po talaga ang na-realize ko sa buhay, take away ko sa buhay, na lahat ng nangyayari sa atin, whether it is good or bad, it is good or bad, masama man o mabuti, lahat yun ay may rason. Lahat yun ay may dahilan. Lahat yun ay may, goal kung bakit natin iyon naranasan. Diba? Kasi kung ikaw, nasan ka ngayon? Kung hindi mo naranasan yung mga bagay na naranasan mo dati, hindi ka na broken-hearted, hindi ka nabigo, hindi ka nasaktan, hindi ka naghirap, sa tingin mo, nasa ganyang posisyon ka kaya ngayon? Siguro hindi, diba? Kaya dapat ipagpapasalamat din natin ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, whether mabuti man yun o masama, whether nakakaganda man yun ang damdamin o hindi. Dapat ipagpasalamat natin yun dahil parang well-orchestrated talaga ng Panginoon ang ating buhay. 'Di ba? Parang tinahin niya talaga Gaya ng sabi ni Melay Cantiveros, gaya ng sabi niya, tinahi talaga ng Diyos ang mga pangyayari sa atin. Tulad nung may napanood akong para atang meron siyang seminar o talk na ginawa sa mga college students ata, or di ko alam kung college students yun. Basta parang nasa auditorium siya. Tapos may nagtanong sa kanya. Sabi nung tanong, ano po ba ang parang may papayo ata sa mga Bisaya na katulad namin na yung iba pinagtatawanan yung accent habang nag-istorya tuloy. Nagkukwento, di ba? Kasi kapag tuloy-tuloy na ang pagkukwento namin in Tagalog, tapos wala kaming script, meron talaga kaming accent. Di talaga namin yan mawawala. So, parang may nagtanong sa kanya, ganon, ano ang maipapayo mo? Sabi niya, hindi siya nahirapan. Hindi siya nagalit, hindi siya nainis, hindi siya nagtampo dun sa mga taong pinagtatawanan yung accent niya. Bakit? Kasi sanay na siya na sa bahay nila nung habang lumalaki siya, ay pinagtatawanan nila ang kamalian ng isa't isa. Parang ganon. Ang mga shortcomings, ano bang tawag sa apan? Hindi ko alam, ano tawag sa apan in Tagalog. Basta ganon. Parang yung pagkukulang, kakulangan mo,
Parang pinagtatawanan na lang nila. Parang naging normal na sa kanya na pagtawanan siya. So, para sa kanya, siguro sinadya ng Diyos kung bakit ganun ang naranasan niya sa kanyang pamilya dahil piniprepare pala siya for a future na maging artista. Nahaharap sa madla, haharap sa lahat ng tao, nahuhusgahan siya. Kaya hindi na siya nasaktan nung hinusgahan siya sa ganito siya 'Di ba? So, ano lang yun parang insight lang yun na talagang ipagpapasalamat natin lahat ng nangyayari sa buhay natin. Whether it may good or bad, dahil lahat yan ay humuhulma sa isang tao na piniprepare ng Diyos para maging tayo in the future. Diba? Ang ganda nun. Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat, Elena. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, nako, i-like at i-share nyo na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pag-go na. Share nyo na itong kwentong to dahil nakaka-inspire naman talaga, At syempre, sana maging dahilan ng kwentong ito para ikaw na hindi pa natin subscriber, ay mag-subscribe ka na. Tapos, i-click mo na yung notification bell na yan para naman updated ka kapag meron tayong bagong upload. And syempre po, sa atin pong mga kasuki dyan, sa ating mga ka-members, hi kay Freaky, kay Angeline Puaso, kay G. Antorio, kay Gimaras Girl, kay Easy Gale, kay Giovanni Bailong, at kay Mila Raduban. Kung nagtataka kayo kung bakit yung mga pangalan na yun ay inuuna kong banggitin at araw-araw ko nang binabanggit for the past few days, kasi nga sila yung nagpa-member sa atin, kaya yun ang parang privilege nila. Pero kayo naman na nanonood at nagbabasa, nagko-comment, nakasubscribe at nag-aabang, ay naku naman, mahal ko pa rin talaga kayo. Lalong-lalo na yung mga hindi nagsiskip ng ads at nakasubscribe na, diba? Hi kay Jean88, kay Roslyn Caraballo, kay Mayan Corpus, kay Christina Season, Yento Regidor Nits Pabualan, Mary Gracie Nadan, Josephina, Angelina Kapungkol from Hong Kong, Merlina Humawan, Lina Ladeza, hello sa'yo, kay Negrita Colaija, Susan Boribor, Marvy Montisilio, Char Ash Pearl, Jen, sorry. Talaga naman. Pinipilit ko kasi mag-record ng medyo marami-rami ngayon dahil baka mabisi ako sa mga susunod na araw. Hi, ako kay Alcura Ukit at sa inyong lahat. Di na natin to patatagalin dahil medyo masakit na ang ating lalamunan. Please po, paki-subscribe ng ating channel, sorry. Para naman malapit-lapit tayo o mailapit tayo. Hindi ko na alam Tagalog. Mailapit tayo sa ating goal na 100,000 subscribers by the end of this year. Maraming salamat. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Ingat po kayo lagi. Bye-bye.